Hello guys, magandang araw po at welcome po muli sa aming channel. For today guys, ang ating video ay about sa installation nitong ating biniling dashcam. Ito ay South Ocean at ito ay 3-way dashcam. Ito yung una nating dashcam, ito ay QCY. So ito ay rear view type dashcam. So nakakabit siya dito sa rear view mirror. So malinaw siya. Okay naman din yung footage, harap at likod. Ang problema lang dito, 2 beses na siyang nakapagpakurap ng memory card na in-install ko. Kaya hindi ko na ulit siya tinry lagyan. So bumili na lang ako ng bago na dashcam. So ayan, ako din na nag-install nito guys. At hindi pa nga ako nagbablog nung time na yan. So ngayon is papakita ko sa inyo kung paano mag-install. So ito yung binili nating bagong dashcam. Ito yung 3-way. Bakit 3-way? Meron sa harap, meron sa loob ng sasakyan at meron din naman sa likuran ng sasakyan. So ito ay South Ocean. Ayan yung kanyang parts. So yung camera, yung socket at yung rear view camera. So bago tayo mag-umpisa, format muna natin yung memory card. So siguro ito yung reason bakit nagko-corrupt yung memory card doon sa una kong dashcam, kasi hindi ko siya pino-format bago ko siya ilagay. Pero wala namang baseline yung sinasabi kong to. Nakita ko lang na kailangan siyang i-reformat bago ka mag-record or bago mo gamitin yung memory card. And next naman ay pag-set ng date tsaka ng oras. So sa menu lang yan. Usually ilang button lang naman yan. So meron kang menu, yung right at yung left ay re-represent din siya na parang up and down. Tapos pag okay na yung setting mo, okay lang. Then pag yung menu ay parang menu or enter setting, and then menu din para sa exit. Yung final location nitong ating dashcam ay hindi pa ako decided kung saan ko siya ilalagay. Madami kasing option. So pag nandito siya sa likod ng rear view cam ay hindi siya nakakasagabal sa paningin ko sa aking pagdadrive. So wala akong ibang iisipin or titignan kundi rear view mirror lang at itong kabuuan ng windshield. So pwede rin naman siya sa baba ng nitong ating rear view mirror, kaya lang yun nga, nakakasagabal na siya sa ating windshield at hindi na niya masyadong makunan yung likuran ng ating sasakyan. So sa pag-install ng wiring, mag-alat ka lang ng di gaanong mahabang wire or magpasobra ka ng wire para kung saan mo man ilagay yung dashcam mo ay hindi mahahapit or mababanat. Tapos dito mo siya padaanin sa bandang kanan ng sasakyan. At so ito yung ginawa ko. Sinundan ko lang din yung unang wiring nung una kong pag-install dito sa gilid. Tapos diyan ko padadaanin yung papunta dun sa likuran. So hindi natin kailangan tanggalin yung insulation sa ibabaw. Halos yung mga rubber seal lang ang aalisin natin. So dito ko pinadaan guys. Sa gilid inalis ko lang yung rubber seal. Tapos sa ilalim, dito sa ilalim ng ating glove box. Tapos itatago natin siya dito sa ilalim ng carpet. So ganyan, wala ka nang kailangang i-harness dito o itali or i-cable tie. Yan, basta palusutin mo lang siya dyan sa ilalim ng carpet. At kapag satisfied ka na sa pagkakatago mo sa wire, goods na yon. So basta hindi siya makakasagabal sa magiging passenger mo dito sa driver side, ay goods na yan. So ganyan siya, kalinis. So hindi siya sagabal sa kahit kanino, kahit sa passenger or sa driver. At yan yung itsura niya kapag natapos mo nang i-install or i-wiring yung
power supply mo. So, testing. Okay. So, meron kang yung pinakamalaki, yun yung harapan. Then, yung maliit na footage sa bandang kanan, yun yung internal or loob ng sasakyan. At ito naman yung nasa gitnang maliit. Ayan yung rear view cam. Yung para dun sa likuran. So, pagkatapos nyan, ibalik na natin yung rubber sealer o rubber seal. And then, dito na ulit tayo sa gilid para sa likuran. So, hindi na natin kailangang alisin yung insulation sa ibabaw. Hanggat maaari, hindi natin gagalawin yan. Yung mga goma lang sa gilid ang ating pakikialaman. So, dyan lang natin siya idadaan. So, para hindi siya lumabas agad or lumabas ulit, pagka naipasok mo yung wire ay ibalik mo na yung goma. So, ito yung pagitan ng pintuan ng harap at likuran sa bandang kanan sa passenger side. So, ilusot mo lang siya dyan papunta dun sa likuran. So, ganun lang kasimple. Hindi naman to masyadong komplikado. Diskarte lang at presence of mind. So, pasok mo lang siya dyan. Then, dukutin mo sa kabila, sa kabilang dulo. So, after nyan, hilahin mo syempre yung kabuuan ng wire. Tapos, kasi mas maganda yan, doon mo itago sa likuran yung mga sobrang wire. So, ganun lang din. Lahat ng nadaanan na ng wire, tapos ka na dito sa part na to, ibalik mo na agad yung goma para hindi lumabas pa yung wire or hindi na siya lumawit. So, meaning tapos ka na dito sa area na to, kaya ibalik mo na yung goma. Then, doon ka na sa susunod na area. Ganun lang din. So, pag naidaan mo na yung wire dyan, naitago mo na sa loob, ibalik mo na yung goma. Kasi pag yan hinayaan mo, lalabas at lalabas lang din yung wire. Parang mahuhulog lang siya. So, pag naidaan mo na yung wire dyan, ibalik mo na yung goma. Pagdating naman dito sa likurang bahagi, so buksan mo lang yan or hilahin mo lang yung part na yan, parang plastic, hilahin mo lang palabas yan. Tapos ipasok mo dyan yung terminal or yung connector ng wire at ng rear view cam. So, tapos ganoon lang din, pag nakasilip mo na yung wire or yung connector, hilahin mo lang din siya. Tapos dito natin siya padadaanin kasi dito ko siya ilalagay sa may trunk door. Kasi yung una kong ginawa, doon ko siya nilagay sa may plate number. So, ang disadvantage niya, kinakalawang yung tornilyo, nababasa siya, lumalabo yung camera. So, dito ay magiging safe siya. So, pag nailabas mo na yung wire dyan, yung connector, ipasok mo naman yung wire doon sa kabila. Yung wire nung rear view cam, tapos pag-connectahin mo na, ayun na. And then, dito mo idaan yung pulang wire dito sa may kaliwang bahagi naman ng likuran. Dito mo siya padadaanin. So, wala kang ibang aalisin dyan. Maliban dyan sa plastic part na yan. Tsaka yung goma. So, ito bakit sa kaliwa? Kasi nandito yung circuit na kailangan natin. Tinignan ko yung circuit na yun sa kanan. Wala siya doon. Nandito lang siya sa kaliwa. So, ito yung sinasabi ko. Alisin lang natin yung tail light. So, bali dalawang tornilyo lang yon na alisin mo doon. Tapos, hihilahin mo lang papunta sa'yo yung tail light. Pag nahila mo na ng buo yun, so yun yung bubungad sa'yo. Okay? So, yung unang pulang wire, yun yung dating dashcam natin. And then, itong panibagong wire yan, yung nilalapit ko na yan,
Yan yung bagong dashcam natin. So ang plano ko, hindi ko aalisin yung lumang dashcam or yung lumang wire. Pagaganahin ko siya pareho, pero yung bagong dashcam lang yung magre-record. So ang gamit ko lang dun sa lumang dashcam ay rear view cam at yung reverse cam. So yun lang yung pinakagamit ko sa kanya. So kunin mo lang siya dun sa area na yun, tapos pagdikitin lang yung splice. So ito, wala naman itong kailangang soldering or splicing. Isuksok mo lang siya dyan. Make sure siyempre na medyo mataba yung wire mo para hindi siya lumabas or lumuwag, and then i-cable tie mo para fit. So ganito naman yung ginawa ko sa likurang bahagi. Dito ko nilagay yung ating rear view cam. So safe na safe sa dyan, hindi siya mababasa, hindi siya lalabo. So yun yung naisip ko bakit dito ko siya nilagay. Tapos maganda rin yung angulo niya. Kitang kita yung sasakyan, kitang kita yung plate number. Hindi ko lang alam sa gabi, kasi yung nakalagay doon sa may plate number, sa gabi bulag na bulag siya sa ilaw. So ito, hindi ko pa siya nare-review or nakikita kung anong response niya pag sa gabi. Pero sa ngayon, ito yung best part na paglagyan ng rear view camera. Yun nga, para hindi kalawangin at para hindi siya mabasa. So ganyan yung itsura niya after ng mai-wiring at mai-install ng tama. So ito yung sinasabi ko. Ito yung unang rear view camera na nilagay ko dito sa may plate number. So ayun, kinakalawang yung tornilyo. Tapos ayun nga, pag umuulan madalas siyang mabasa at nakakakos siya ng panlalabo ng lens. Okay. Tapos ito naman comparison dito sa ginawa ko sa looban ng sasakyan. So maganda siyang tignan. Hindi siya mababasa at hindi rin kakalawangin yung tornilyo. So ayan guys, sana nagustuhan nyo ang video natin at hanggang dito na lang. Ingat po tayo palagi. Paalam.